darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ginugunita ngayon ng ating inang simbahan ang pagkapakita ng mahal na Birhen ng Guadalupe kay Juan Diego sa Mexico mula December 9 hanggang December 12, 1531. Hilingin natin ang biyaya ng mga taong nakasaksi at nakaranas nito. Hilingin natin ang biyayang ito hanggang sa ngayon. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga OFW. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila at ang mga may mga pinagdaraanan ngayon ng mga malaking problema sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunitan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buk sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito kayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. So taon nga pong 1531, December 9 hanggang 12, nang magpakita ang mahal na birhen na tinagurian nga pong mahal na birhen ng Guadalupe later on sa isang simpleng tao na ang pangalan ay Juan Diego. Inutusan siya ng mahal na ina na magpunta sa obispo at sabihing magpatayo ito ng simbahan sa lugar na kanilang pinagkitaan. Ito po ay sa burol ng Tepeyac na malapit noon sa mga pinag-aalayan ng human sacrifice ng mga Aztec. Ang mga Aztec po ang mga native na mga mamamayan noon sa Mexico, katulad nga po ni Juan Diego. Sumunod si Juan Diego, pero hindi siya masyadong pinaniwalaan ng obispo. Ito'y nireport niya sa mahal na ina, kasabay ng request niya, suggestion, kumbaga, na iba na lang ang utusan. Iba na lang ang ipadala. Huwag na siya. Sino ba naman siya? Ayon sa kanya. Para pakinggan ng mga makapangyarihan simbahan tulad ng obispo. "I am nobody," sabi ni Juan Diego. And besides, kung isipin nga naman po natin, napaka-tayog, ambitious
ng inuutos sa kanya ng mahal na ina. Sapagkat for the longest time, hindi ma-convert ng maramihan ng mga Franciscans ang mga Aztec. Na noon nga po ay naghahandog pa ng human sacrifice sa mga Diyos-Diyosan on a regular basis, ha? Ibig sabihin nito, baka araw-araw, every other day, linggo-linggo. So, libo-libo na ang mga pinatay nila, isa na nakripisyong mga tao. Bukod pa sa ibang-iba ang Kristyanismo na inintroduce ng mga Franciscano sa mga Aztec tulad ni Juan Diego. Bagamat si Juan Diego at ilan sa mga Aztecs ay na-convert na sa Kristyanismo, karamihan hindi pa talaga. Kasi nga, kontrang-kontra ang Kristyanismo, naniniwala sa isang Diyos at tunay na Diyos na totoo. Samantalang ang mga Aztec sumasamba sa maraming mga Diyos-Diyos, ang Diyos ng araw, Diyos ng buwan. Ang mga Aztec ay pabor sa maraming asawa. Besides, hindi ramdam ng mga Aztec ang mga Franciscano. May bias sila against sa mga ito. Lalo pat kalahi ng mga maraming Franciscans noon, ang mga Espanyol na lahing sumakop sa kanila o sa Mexico. Kaya napaka-ambitious ng request ng mahal na ina sa obispo Dahil siguradong mag-o-oppose ang maraming Aztec sa Mexico. Pero ininsist ng mahal na ina, ikaw talaga ang sinusugo ko. So, nagpunta uli si Juan Diego sa obispo, Bishop Zumaraga, if I'm not mistaken. And this time, the bishop asked him for a sign. And so he asked, what sign? What kind of sign? At sumagot ang obispo kay Juan Diego, kung totoong ang mahal na birhen ang nakakausap mo, ang nagpakita sa iyo, alam niya na kung anong nire-request ko. Itong request ni Bishop Zumaraga, nasa isip niya pero sinulat niya sa diary niya at hindi niya sinabi sa iba. Ito yung request na makakita sana ng mga rosas. Hindi basta-basta mga rosas, ha? Mga rosas na mahirap makita. Castilian roses, kung tama yung pagka-pronounce ko. Hindi po ito basta-basta pwedeng makita sapagkat in the first place, December noon, walang nagbubloom na rosa sa Mexico. Isa pa, ang Castilian roses ay hindi normal na makikita sa Mexico, kundi sa Espanya. And therefore, matindi yung sign na hiniling ng obispo. Bumalik si Juan Diego sa mahal na ina at inireport ito, and the lady told him, ibibigay niya ang sign na ito. Ang problema, nagkaroon pa ng dagdag na concern si Juan Diego. Nagkasakit ng malubha ang uncle niya na itinuring niyang ama. Mula nang maagang namatay ang tatay niya, ang mga magulang niya. So doon na na-focus ang attention niya. Sa katunayan, pagpunta niya sa bayan para umanap ng pare, para magbigay ng last sacrament sa kaniyang uncle na nasa banig na ng karamdaman, umiwas siya doon sa burol ng Tepeyac, sa lugar kung saan nagpakita sa kanyang mahal na ina. Kasi nga, baka utusan uli siya. Ang concern niya, yung tito niyang nag-aagaw buhay na. Akalain yung his past was cut by the lady. Pinuntahan siya, sinakbat siya, at kinausap. At nang makita ng mahal na inang nag-aalala siya, inassure siya ng mahal na ina ng makainang pagmamahal nito. Di ba nanay mo ko? Ba't ka nag-aalala? Huwag kang mag-alala. At inassure din ng mahal na ina, naggagaling ang uncle niya. Na nangyari nga, pinaniwalaan po ito agad ni Juan Diego na nagpunta nga po agad ng burol upang kumuha ng mga rosas sang-ayon sa utos ng mahal na ina. Inilagay niya ito sa kanyang damit, sa kanyang tilma na nakakonekta sa damit niya. Isinilansan lang. Alam niyo naman kung magsalansan kaming mga lalaki, di ba? Ibang-iba sa pagsalansan yung mga babae. Kaya inayos yun ng mahal na ina. Yung mga roses nandyan sa kitang-kita. Yung mga stems nandun sa baba. Bali-baligtad kasi nung una. Sinabi niya kay Juan Diego na ipakita yun sa obispo. At yun nga ipinakita ni Juan Diego sa obispo. Dahil dito, naluhod ang obispo. Hindi lamang sa mga Castilian roses na kanyang nakita, kundi sa imahe, larawan ng mahal na ina, na himalang naipinta, tumatak sa tilma ni Juan Diego. Ito po yun.
Wow! Alam po ninyo, dahil dito, pabilis na naipatayo ang simbahan dun sa lugar kung saan nagpakita ang mahal na ina kay Juan Diego. At dahil dito, napakaraming mga Aztec ang nagpa-convert sa Kristyanismo na hindi nagawa ng mga Fransiskano sa loob ng mahabang taon. Nagawa ng pangyayaring ito. In just a few years lang, ang nagpa-convert, merong 9 million plus Aztec. At alam po ninyo ang mas nakakikilabot dito. This happened in the year 1530s. Kasi in the year 1530s then, nangyayari ang matinding Protestant Revolution, kung saan maraming mga Katoliko ang umalis sa Kristyanismo, sa Katolisismo, na kung titingnan daw ang bilang, parang katumbas ng mga nagpa-convert ng mga Aztec sa Kristyanismo. So kumbaga, yung nawala sa kawan ng pastol ay pinalitan ng mga nagpa-convert na Aztec sa Mexico. Sa katunayan, ang maraming mga Katoliko ngayon sa Mexico, South America, Central America ay maiugnay dito. Ito talaga ang naging ugat. Yung pangyayaring ito. Sino ngayon ang mag-aakala na ito ay magaganap dahil sa pakikipagtulungan ng isang napakasimpleng tao na si Juan Diego? Ito po natin makikita na gustong-gusto ng Panginoon ginagamit bilang kanyang instrumento ng pagpapala simula pa nung una ang mga taong mapagkumaba. Hindi po ba na po na nagpakita ang mahal na ina kundi man sa mga bata kay Juan Diego na may pusong ang tulad ng bata, pusong mapagkumbaba. Katulad din ng mahal na ina sa Ebanghelyo na nagsabing, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Na kung ipaparaphrase natin, ay parang yun ang sinabi ni Juan Diego. Sino ako para sa dakilang misyon na ito? Para sa dakilang layunin mong ito? Para sa dakilang blessing na ito? Hindi sinabi ni Juan Diego, lalo tikit ang mahal na ina, tama ang choice mo, Anghel Gabriel. Tama ang choice mo, Inang Maria. Ako talaga ang dapat na pinili. Ako pinakamabait dito Kayang-kaya kong misyon na ito. No. Hindi. Ang bilib nila ay wala sa sarili nila, kundi sa Diyos na tumawag sa kanila. Kahit nga po ang imahe ng mahal na ina, mahal na Birhen ng Guadalupe, makikita po ninyo, siya ay nasa harapan ng sinag ng araw. Diyos para sa mga Aztec ang araw. Nakatapak siya sa crescent moon. Diyos para sa mga Aztec ang buwan. Tinatapakan niya mga Diyos-Diyosan ng mga Aztecs na yan. Pero ang mahal na ina, nakatiklop ang mga kamay nagdarasal. Ibig sabihin nun, makapangyarihan man ako kayo sa mga Diyos-Diyosan ninyo, ang kapangyarihan ko ay galing sa anak ko na Panginoon ko, na tinatawagan ko, na sinusunod ko. Iyon ang mga taong ginagamit ng Panginoon para magdulot ng mga milagros sa buhay nila mismo at sa buhay ng ibang tao. Hindi nga ba't maliwanag ang sabi ng Panginoon, ang nagpapakababa ay aking itataas. At yun ay pagtataas na pagdudulot ng mga magagandang bagay o pangyayari sa buhay ng mga taong ito na nakakaapekto sa buhay ng iba, lalo na sa mga taong mahalaga sa kanila. Kaya po magandang itanong din natin sa ating sarili, ano nakakaya, ilan na nga kaya ang mga milagro at mga magandang bagay na dapat ay nangyayari sa atin at sa buhay ng mga tao na naapektuhan ang buhay natin? Ilan na kaya ang mga bagay na ito ang napapalampas natin? Dahil sa pagiging mayabang natin, dahil sa pagdepende lamang natin sa sarili natin, sariling kapangyarihan, lakas, kakayanan, impluensya, pera. Ilan na kaya? Alam po ninyo sa pagpapagawa natin ng simbahan at ngayon mga chapel na, nakita ko po na yung mga magagaling na manggagawa, pumipili talaga ng mga dekalidad, ng mga materialis yan. Hindi pumipili ng mga basta-basta na lang na materialis yan Ipili nila yung the best na materialis para the best din ang outcome ng kanilang gawa. Sigurado ko ang Diyos din ay ganoon. Kapag may gusto siyang gawing napakaganda o the best na bagay sa buhay natin at sa buhay ng mga tao na naapektuhan ng buhay natin, hahanap siya ng napakagandang materialis o katangian sa atin. Yung katangiang kalugod-lugod sa Kanya. Katulad ng sinabi ng anghel sa kalugod-lugod ang mahal na ina. Bakit? Makapagkumbaba siya. At yun ang katangian ng tao na kinalulugdan ng Diyos. At yun ang katangian ng tao na nagiging daan ng mga magandang bagay o the best na mga milagro ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya sana, hilingin natin ang biyayang
ito. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maging mapagkumbaba. Tulungan mo po akong ma-recognize ang mga pagkakataon na binibigay mo sa akin upang maging mapagkumbaba ako, katulad ng pagsunod ko sa kalooban mo, katulad ng pagpapatawad na dapat kong binibigay sa mga nagkasala sa akin, katulad ng pagbibigay ko rin kahit na walang hinihintay na kapalit. Tulungan mo po ako, Panginoon, na kahit yung mga pangit na nangyayari sa buhay ko, ang siyang magbunsod sa akin na mas kumapit sa iyo at di sa kakayanan ko. Tulungan mo po akong makita ang sarili ko na dapat ay laging umaasa at sumasampalataya sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lalo-lalo na kung nandoon ang kababaan ng ating kalooban. Hallelujah! Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga taong mapagkumbaba. Yung pang mga taong anuman ang mangyayari, anuman ang sitwasyon, sumusunod, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Ganun sana, kapatid, hilingin natin ang ganitong inspirasyon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maraming mga biyayang ipinagkakaloob sa taong mapagkumbaba. Simula't simula pa, ganyan na ang Diyos. Lalapit Kakay. Lahat naman pinagpapala ng Panginoon kung paano ang lahat ay nababasa ng ulan. Pero mas nanatili ang ulan sa iyo. sa mga lugar na mababa. Lahat naman tayo mahal ng Diyos. Lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Pero mas maraming nananatiling biyaya sa taong mapagkumbaba. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon,
pasasalamat ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Nalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ililuwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming pagkahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong mahal na biran ng Guadalupe ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birang totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag ditong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilala, minamahal na mga yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, mahal na Birhen ng Guadalupe, lahat, gayon din si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Sama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung puro. Pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na biran na pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na biran ng Lasalat, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para malaki din at marami din tayong maitulong sa iba. Salamat po, Panginoon na po na bahala sa inyo. Yun naman din po ang lagi namin sinasabi sa mga tinutulungan po natin sa pamamagitan ng kagandahang loob ninyo. Ay pagdasal kayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day
tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do